Para po sa ating pong scripture reading o pagbabasa ng salita ng Panginoon na siyang batayan ng ating pong pagbubulay-bulay ngayong umaga ay matatagpuan sa Habakuk Kapitulo 1, talatang 12. Uyawi kayo ay Diyos na walang hanggan. Kayo ang aking Diyos, banal at magpapakailanman. Uyawi aking Diyos at tanggulan. Pinili ninyo ang mga taga-Babylonia at sila'y inyong pinalakas. O batong matibay, inilagay mo sila upang kami pahirapan, upang kami parusahan. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita sa ating pong puso. Tayo po ay sumandaling manalangin. Muli po, dakilang Diyos, kami ay lubos na nagpapasalamat sa panibagong umaga, panibagong lakas na aming taglay sa mga sandaling ito. Katunayan, Panginoon, na sa buong magdamag ay iyo po kaming iningatan. Salamat po sapagkat sa mga aralin na aming pong napag-aralan patungkol kay Habakuk, ay natuto po kami kung paano maghintay sa iyong dakilang kalooban para sa aming buhay. Ngayong umaga, Panginoon, sa pagpapatuloy ng aming pong pag-aaral na iyong salita, bigyan niyo nawa kami ng lubos na pangunawa. Buksan ang aming pong puso at isipan pagtanggap ng mga aralin na aming pong matutunan sa umaga po ito. Puspusin po kami patuloy ng iyong banal na espiritu upang maisapamuhay namin ang mga natutunan namin mula sa iyong salita. Gabayan po kami, Panginoon, sa aming pong pagpapatuloy. At ikaw po ang magpala sa aming mga puso, yung salita na nahayag sa bawat isa sa amin. Sapagkat ito po ang aming dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kahapon po ay tinalakay natin yung patuloy na reklamo ni Habakuk sa kanyang buhay sa Panginoon. Ano po? At nakita natin yung reklamo ni Habakuk. Kung matatandaan po ninyo. Ano po? Ay kanya pong pinaratangan ng Diyos nang hindi po nagmamalasakit sa kanila. Habakuk accused God of being indifferent. Then, sa kanya pong sitwasyon, ay nabuo muli yung kanyang akusasyon sa Panginoon na tila bagang pinabayaan siya ng Panginoon at kanyang pinaratangan ng Diyos nang hindi gumagawa. Habakuk accused God of being inactive. Sapagkat nakikita niya na tila yaong pong pagiging talamak sa kasalanan ng kanyang bayan ay parang o tila bagang walang ginagawa ang Diyos. Kung kahit sabi po ni Habakuk sa pangatlo, pinaratangan niya ang Diyos na hindi maaasahan. Hindi mapanghahawakan yung kanyang ipinangako. Kaya kung titingnan natin dito, ay makikita natin na yung kanya pong o yung hikbi ng kanyang puso ay talagang napakabigat. Ngunit ang sagot ng Panginoon sa verse 5? Sabi niya, for I will work a work in your days, which will not believe. And sabi niya, though it will be told. Sabi ko sa inyo, makikita mo ang aking gagawin. At ikaw ay mamamangha at maaring hindi mo siya paniwalaan na ito'y magkaroon ng kaganapan. At sa mga sandali pong ganoon na ipinahayag ng Panginoon kay Habakuk, ang Diyos po ay pinalakas po niya ang Chaldeans. At sila po ay nagmarcha patungo sa Huda. At ang kanya pong ginawa sa Huda, ang bayan
na pinili ng Diyos, ay kanya pong nilalos lahat na inahalintulad po niya sa isang tao na naglilinis at nagpupunas ng isang plato, isang kubyertos, na kung gaano kalinis, ay ganun din po kalinis tanawin ang buong Huda sa parusang ipinadala ng Diyos sa kanya o sa kanila. Kaya makikita po natin doon na kapag, sabi niya, kapag tayo po ay nawala ng tiwala sa Panginoon, sa dahilan ng ating pong kahinaan o yaong pong panlulupaypay ng ating pananampalataya, sa dahilang iniisip po natin na tila bagang tayo po'y iniwanan na ng Panginoon. Katulad po ni Habakuk, kung kanyang pinaratangan ang Panginoon nang hindi po sa kanyang pagiging hindi matapat, sa kanyang nabitawang pangako mula pa sa ninuno nila hanggang sa kapanahunan ni Habakuk. Yung kanyang pakikipagtipan kay Abraham, kay Isaac, sa mga magulang nila, na kung saan sila'y iingatan ng Panginoon, maging ang kanyang bayan ay kanya pong puprotektahan sa anumang maaaring paglusob mula sa panglabas na kaaway. Subalit, sa kapanahunan ni Habakuk ay pinakita ng Diyos ang pangitain na ito ang mangyayaring maaaring madali sa kapanahunan na ito'y magaganap sa bayan ng Huda. Sabi niya, it was bad enough to accuse God of being indifferent. Yes, it is. Hindi po ito narapat. At napakasama po sa ating pong human point of view o bilang mananampalataya na paratangan natin ang Diyos sa sa tila bagang hindi niya pagmamalasakit sa atin. O dilit kaya at pararatangan natin ng Diyos na hindi siya kumikilos o gumagawa na parusahan, padalhan ng kaparusahan, yaong pong mga tao na namumuhay sa talamak na kasalanan. Yaong pong mga tao na bagaman sila po ay nananawagan sa Panginoon o nananawagan sa Diyos, ngunit ang kanila pong pakikipag-Diyos ay nabibigkas po sa puso o sa nguso at wala po sa kanilang puso. Ang pananampalataya na mayroon sila ay nasa ibabaw ng kanilang ulo at hindi po nakatatak sa kanilang mga puso. Kung kaya po't naging masama kay Habakuk nung paratangan po niya ang Diyos sa hindi niya pagiging tapat sa tipanan niya sa kanyang bayan. Kung titignan po natin, ang sabi niya po dito, art thou not from everlasting? Sa talatang 12. Hindi baga ikaw, Diyos, na kayo ang Diyos ng walang hanggan? Kayo ang Diyos, banal at magpakailanman? Sabi niya, thou art not from everlasting, O God. O Lord, my God, mine Holy One. We shall not die. Sabi, hindi kami mamamatay, Panginoon, sapagkat ikaw, O Diyos, ay iyong itinalaga ang iyong paghuhusga at ang iyong kapangyarihan ay nahayag. Sabi niya, O mighty God, thou hast established them for a correction. Thou art a purer eyes than to behold evil, and canst not look on iniquity. Sabi niya, ikaw ay nakilala ko bilang aking Diyos, na hindi mo makakayanang tignan ang katampalasan ng tao sa kanilang paggawa, sa kanilang o pamumuhay, sa kanilang mga kasalanan. Kung kaya po't ang sabi ni
Habakuk, O Panginoon, nalalaman ko na ikaw ay banal at hindi mo kayang tignan ang kasalanan ng iyong bayan. Subalit bakit po nangyayari ang mga ganito? In other words, sa madaling salita po, na si Habakuk, sabi niya, sa makatuwid, Panginoon, sa aking nakikita sa sitwasyon natin ngayon ay tila bagang pinabayaan mo kami at hindi mo na naalaala. Yaon pong pakikipagtipan sa aming Ama hanggang sa aming mga henerasyon. Sabi niya, papaano mo makuhang gamitin ang mga taong masasama upang kami ay parusahan? Ang iyong pakikipagtipan sa iyong tao na hindi mo hahayaan na kami ay magagapi at masasaktan ng mga tagalabas, sapagkat iingatan at poprotektahan mo kami ng iyong kapangyarihan, sapagkat minsan sa aming buhay ay nakapaglingkod din sa iyo. Nakapag-rebelde man kami o kami po ay lumabag man sa iyong kalooban. Ngunit hindi ko nakikita at hindi ko inaasahan. Sabi niya, O Panginoon, ay ipadala mo ang mga tagalabas katulad ng Babylonia, ang mga Chaldeans, para kami ay parusahan. At sa kanya pong paratang, sa kanya pong pangatlong paratang, ang hindi po pagtupad sa pakikipagtipan ng Diyos sa kanyang bayan. Napakalungkot po. Napakinggan yung tatlong paratang ni Habakuk sa Panginoon. Sabi niya that God is indifferent. Di mo kami, pinabayaan mo kami, Panginoon. Wala kang malasakit sa amin. At pangalawa, sabi niya, hindi ka gumagawa. He accused God for being inactive. Tila bagang hinayaan niya na ang mga ibang bayan o ibang malakas o pinalakas na bayan na nakapaligid sa kanila upang sila po'y gapiin at gawing alipin. Sabi niya, at Panginoon, you are so inconsistent, sapagkat hinayaan mo na makapangyarihang bayan o bansa sa aming paligid ay kami o ang iyong bayan ay wasakin. Minsan, madalas, magandang minsan madalas, o mas madalas, sa minsan sa atin mananampalataya. Na tila baga kapag tayo po ay nasa gitna ng bigat ng problema, na tila bagang ang pakiramdam natin ay hindi na nag-iingat o hindi nagmamalasakit o hindi kumikilos ang Panginoon sa parte natin at hinahayaan natin yung ating pong naging mga kaaway. Maaaring iyong kapitbahay. Maaaring naging kaaway mo ang iyong kapatid. Maaaring naging kaaway mo ang iyong mga biyanan. Naging kaaway mo ang iyong mahal sa buhay. O maging kaaway mo ang iyong asawa. Na sa bigat ng problema na iyong pinagdadaanan, ay natatanong mo minsan ng Panginoon, bakit Panginoon nangyayari ito at na tila bagang wala po kayong ginagawa, na kung sila may gumagawa o kung sa lantarang paggawa nila ng kasalanan, ay hindi pa rin sila napaparusahan. At kung kaya't pumapasok sa ating pong puso't isipan, na hanggang kailan sila mamamayagpag sa kanilang uri ng pamumuhay, na hindi nila maramdaman ang kaparusahan na galing sa ating pong Panginoon. It's God, sabi niya, God sometimes seems to be indifferent. And God sometimes seems to be inactive. Why does God do something? Or why God doesn't do something? Bakit hindi gumagawa ang mga ganito?
Pero sabi ng Panginoon, kay Habakuk ay napakaganda ang kanyang tugon. Sabi niya, Habakuk, I'm working. Ginagawa ko yung aking tungkulin. Gumagawa ako, kumikilos ako. Kaya pinapalakas ko ang mga bayan sa paligid mo sapagkat paparusahan ko ang bayan ng Huda na tulad bagang lilipulin sila. Inalintulad po ng Panginoon sa isang tao na naglilinis ng isang plato, nagpupunas ng isang plano o po'y babalik sa kanyang kinang at linis. Ay magiging ganun ang bayan ng Diyos, ang Huda, na wala po siyang itatangi. Kanya pong lalalusin lahat ng mga nandoon ng kanyang kaparusahan. Tandaan po natin. Sa mga pagkakataong iyon, nakita natin na si Habakuk ay may kabigatan. Mayroon po siyang pusong nagmamalasakit sa kanyang bayan. Subalit, kanya pong nakalimutan na ang susing talata na matagpuan natin doon sa Kapitulo 2, talatang 4, na ang matuwid ay mamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Nakaligtaan po niya na gamitin ang pananampalataya ni Habakuk sa pagtanaw ng mga magiging kaganapan sa kanyang bayan. At sabi niya, at hindi ka dapat tumingin sa iyong daraanan. O mga minamahal, gaano po ba tayo sa sitwasyon natin ngayon? Hindi po baga tayo po ay ang buong mundo ay nasasadlak sa pandemya at sa ngayon ay napakataas po ng mga kaso ng COVID-19 at napakarami na po sa paligid natin ang nagkakamatay sa dahilan ng COVID-19 na ito, kung kaya't napakaraming mga tao at maging tayo po mismo ay nagkakaroon ng takot sapagkat bukas makalawa ay maaaring tayo na rin ang tatamaan nito. Napakahirap na nga pong mangarap kung ano ang magiging gagawin mo bukas sapagkat minsay ikay nangangamba sapagkat sa kapanahunan ay hindi ka nakatitiyak na maaaring bukas o makalawa ay mawawala ka na rin o mawawala na rin tayo sa sanlibutan ito. At minsay nakakaligtaan natin na imbis na tayo po ay lubos na magtiwala sa Panginoon, tayo'y mamuhay kalakip ng pananampalataya na pinagkaloob niya sa atin. Tayo po ay namumuhay sa mga material na kung saan pinipilit natin kung anong maging lunas sa pandemyang ito. We walk by faith means to look at earth from heaven's point of view. Dapat kung tayo po ay lumalakad sa pananampalataya, ang ibig pong sabihin na atin pong tinitignan ang mundong ito sa makalangit na pananaw. To walk by sight means to look heaven from earth's point of view. O kung tayo po ay namumuhay sa pamagitan ng ating mga nakikita, ay tila bagang tinitignan natin ang langit ay tulad po ng mga nagaganap o magiging kaganapan sa lupa o sa mundo. God is not indifferent. God is not inactive. God is not inconsistent. But He is a living God. He is a holy God. He is a righteous God. And He knows what He is doing. Siya po ay banal na Diyos. Siya po ay makatuwirang Diyos. Siya po ang Diyos ng pag-ibig. Siya po ang Diyos ng biyaya. At alam po niya ang kanyang ginagawa para sa ating bayan o sa kanyang mga anak. Nais po na ipalaala ng Panginoon kay Habakuk yaong pong talata o nais po ipaalaala ng Panginoon sa kanya sa pamagitan ng pananampalataya na tayo po o na siya po na bilang matuwid na lingkod ng Panginoon ay mamuhay sa pananampalataya.
At sa pamagitan ng karanasan ni Habakuk ay ipinaalaala maging sa ating pong kapanahunan ang talata na binanggit ni Apostol Pablo sa mga tiga Roma 8:28 na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti ng kanyang anak ayon sa kanyang kalooban. Ang si Habakuk didn't have the book of Romans, but yet the book of Romans was in the heart of God, and He gave it into the heart of Habakuk. Na anong ipinakita ng Panginoon ang propesiyang ito, ang pangitahing ito, ay sinabi ng Panginoon kay Habakuk na ang matuwid ay mamuhay sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Mga minamahal, nais ko po na tayo ay maglagak ng ating pong pagtitiwala sa Panginoon. Siya po ay kumikilos at gumagawa para sa ating pong kapakanan. At siya po ay nagmamahal. At siya po ay nag-iingat sa atin. Kaya't pinaalaala niya sa bawat isa, mula kay Habakuk hanggang sa ating kapanahunan, na ang matuwid ay mamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, it's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Oh. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, it's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, it's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Oh, to you only, God, you alone, Jesus. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry,
Tayo po ay magsara sa panalangin. Dakilang Diyos, muli po nagpupuri kami at nagpapasalamat sapagkat sa kabila ng 3 paratang ni Habakuk sa inyo, na tila bagang kayo po'y walang pakialam at walang ginagawa at hindi nagmamalasakit at hindi maaasahan yaong pong pakikipagtipanan sa iyong mga anak, ay nagpahayag naman, Panginoon, ang iyong salita sa amin, na iyong ipinaalaala na ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa mundo o sa aming pong paligid ay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti namin upang kami po'y lubos na magtiwala sa iyong salita, sa iyong pangako na hindi mo kami iiwanan ni pababayaan. Sapagkat kayo po ang Diyos na nagmula sa walang hanggan. Kayo po ang Diyos na tumubos ng aming buhay. At kayo rin po ang Diyos na nagpapahayag ng iyong sarili sa pamamagitan ng iyong salita na amin pong napagbubulay-bulayan. Ng iyong mga anak na matuwid ay nararapat lamang na mamuhay at lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya po maraming salamat o Panginoon, sapagkat ang pananampalatayang iyan ay yung iginuhit at itinatak sa aming pong mga puso. At ngayon, sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama at ang biyaya ng Panginoon Kristo, ang pakikipisan, pang-aaliw, paggabay ng Banal na Espiritu ang siyang sa atin mula ngayon hanggang sa pagbabalik ng ating tagapagligtas sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko po na basahin sa inyo ang mga talata na magbibigay sa atin ng katatagan ng ating pong pananampalataya. Na ito po ay sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 5. Mula po, o basahin po natin ang talatang 6 at 7. Kaya't laging malakas ang aming loob, alam naming habang kami narito sa katawang lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Tunay nga po na ang tanging dapat nating patatagin at palakasin ay ang pong natututunan natin mula sa salita ng Panginoon. Sapagkat kanya pong sinabi na ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Panginoon. Upang tayo po hindi lamang inaring ganap, kundi tayo po ibinukod tangi sa iisang layunin na tayo po ay patungo doon sa bayang banal na ihanda ng Panginoon. Na habang sa kasalukuyan na nandito po tayo sa mundong ibabaw, tayo po ay dapat na mamuhay ayon sa katuwiran ng Panginoon. Tayo po ay mamuhay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Ito po ang ating morning meditation at ako po si Pastor Jan at sumain niyo muli ang isa pang edisyon ng ating pong pag-aaral sa aklat po ng Habakuk. Magkita-kita po tayo bukas sa panibagong aralin ng ating pong morning meditation. At nawa ang aking pong dalangin, ang biyaya ng Diyos ay managana sa bawat isa sa atin. Magandang umaga po at maraming salamat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw.